welcome to Cards at Iba Pa. Today, let's talk about how banks work. Paano nga ba gumagana at kumikita ang mga bangko? Simulan natin sa mabilis na kasaysayan. Nagsimula ang banking sa Mesopotamia, kung saan nagpapautang ng butil ang mga mangangalakal. Sa Babylon, Egypt at Greece, ang mga templo ay nagsilbing imbakan ng yaman at nag-aalok ng pautang. Sa Roma, may mga bangkong tinatawag na mensai na nag-aalok ng pagpapalit ng pera, deposito at pautang. Sa medieval era, nagpatuloy ang banking sa Byzantine Empire at sa Muslim world. Ang Knights Templar ay nagtatag ng maagang international banking. Sa Renaissance, ipinakilala ng pamilyang Medici ang double entry bookkeeping at nagsimula ang mga central banks tulad ng Bank of England noong 1694. Sa pagsisimula naman ng 20th century, nagkaroon tayo ng gold standard, kung saan ang mga bansa ay nagtatag ng mga monetary systems na nakalink sa gold. Ngunit nang dumating ang Great Depression, nakita ng mga bansa na kailangan nilang i-abandon ang gold standard para makontrol ang ekonomiya. Hanggang sa makarating tayo sa fractional reserve banking. Sa makabagong sistema, ang mga bangko ay hindi kailangang itago ang buong deposito. Fraction lang ang kailangang manatili bilang reserba. Ang natitirang pera ay ini-invest o ipinapautang kaya lumalago ang ekonomiya. Ito naman ang ilan sa benepisyo ng fractional reserve banking. Una, paglago ng ekonomiya. Ang mga bangko ay tumutulong sa pagpapalago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera sa mga negosyo at mga individual. Pangalawa, kumikitang bangko. Kumikita ang mga bangko mula sa interest at fees sa mga loans at investments na kanilang ginagawa gamit ang deposito ng kanilang mga customers. At pangatlo, pagkonekta ng borrowers at savers. Tumutulong ang mga bangko na mag-connect ng mga naghahanap ng kapital at mga may perang gustong i-invest. Ngunit syempre, kung merong mga benefits, meron din namang mga disadvantages. Una, bank runs. Kapag sabay-sabay na nag-withdraw ang mga tao, maaaring magkaproblema. Pangalawa, inflation. Kapag masyadong dumami ang pera, bumababa ang halaga nito. At pangatlo, excessive risk. Ang labis na pag-risk ay maaaring magdulot ng financial crisis. Pag-usapan naman natin ang mga uri ng bangko at serbisyo. Una, retail banks. Para sa individual at maliliit na negosyo. Halimbawa, kung magdeposito ka ng 10,000 pesos sa 1% na interest, kikita ka ng 100 pesos pero ipapaloan ito ng bangko sa 6% interest at ang 5% na diferensya ang kita nila. Pangalawa, credit cards. Nagbibigay ng credit na may interest ang mga bangko o payment services. Ito yung mga fund transfers, bills payment at check clearing. Ayan mga cards, may idea na tayo how bank works. Abangan ang susunod na video namin. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang. Salamat sa panonood mga ka-cards. Ingat sa ating mga financial decisions.